Madam Speaker, Your Honor, yes, Your Honor. Gaano po kalaki yung building ng PCO? Nakapunta na po ako doon, Your Honor. Hindi naman po mga 4-story, hindi naman po mga 5-story, but actually, kaya po nila. They're comfortably there. Hindi po siya gaanong kalawak, pero hindi naman po siya ganun kalaki. It can house It can the house 242. Yes, Your Honor. Sa tingin ko naman po, hindi magkakaproblema ang PCO in terms of budgeting. Dahil ako rin po ay nakatanggap ng impormasyon na buwan-buwan kayo rin po ay nakakatanggap ng mga assistance from different offices. Totoo po ba na meron kayong natatanggap na 5 million buwan-buwan from PCSO? Madam Speaker, Your Honor, wala po. Wala po ang natatanggap ang agency na 5 million from PCSO po, Your Honor. 5 million buwan-buwan po ito Wala po, Your Honor. At bukod pa po dyan, meron pa po kayong natatanggap na 10 million pesos kada buwan from the Office of the First Lady. Madam Speaker, Your Honor, PCO denies that they receive such amount from the Office of the First Lady, Your Honor. At bukod pa po dyan, di pa po tayo natatapos. Meron pa pong 10 million every month na binibigay sa PCO from the Office of the Executive Secretary. Madam Speaker, Your Honor, again, the PCO denies receiving such amount from the Office of the Executive Secretary. Meron din pong nakapagsabi sa akin na meron kayong napakalaking vault sa PCO na lalagyan ng pera. Kung ako po ba'y magpapadala ng tao ngayon dun para mag-inspect for the existence of a big vault na naglalaman at sisidlan ng pera, pwede niyo po bang i-confirm or i-deny ang existence ng vault na yon na lalagyan ng pera? Madam Speaker, Your Honor, there is a small vault for the cash section for the immediate needs, but it's not an extraordinarily big, like a bank vault type of vault, Your Honor. Kasi po, doon daw sa vault na yun, doon tinatanggap yung mga bonuses ng mga keyboard warriors, ng mga vloggers natin na who have reached a certain virality. Doon sila sumasahod. Madam Speaker, Your Honor, the vault is for the finance section, and it's not an extraordinarily big vault. It's probably in the hip area ko lang po, yung ganun, the usual ones that you can buy in the Ace Hardware or in Sigurado, such. baka po madam sponsor, yung nakita nyo lang nasa first to third floor. Pag umakit kayo ng fourth floor, mas malaki yata yung vault doon. Madam Speaker, Your Honor, they deny the existence of such big vault. Yung ano lang po talaga, Your Honor, yung para sa immediate needs, cash vault lang po na for the finance section. Opo. Thank you, Madam Speaker, Madam Sponsor. Kaya hindi ako naniniwalang hindi na mo problema sa pera ang PCO dahil napag-alaman ko rin, if you can confirm, nagme-maintain po tayo ng 4 na head vloggers who are receiving 75,000 pesos monthly. At yung bawat head vlogger na yon ay merong, kumbaga downline, o meron siyang sinusupervise na 10 vloggers who receive about 10 to 50,000 pesos allowance depende sa kanilang performance. Would you confirm that, Madam Speaker, Madam Sponsor? Madam Speaker, Your Honor, again, the agency denies that there is an existence of 10 vloggers who earn that much, Your Honor. Ito po kasing mga nakaraang araw, meron pong lumabas na news item na yun daw pong nanay ko di umano ay konektado sa mga diskayas. Isang report ng isang news channel. At tinignan po namin yung analytics. Talagang binuboost yung item na yun, yung news item na yun. Talagang funds were heavily poured on that news item. At ito naman po ay pinick up ng mga vlogger para po ipakalat ang maling istorya na yon. Kaya po, naniniwala po ako na napakalaking pera ang ibinubuhos dito sa departamentong ito para kalabanin ang mga kritiko ng administrasyon. Madam Speaker, Your Honor, I may say, ang nanay niyo po ay teacher ko nung grade 4 po ako sa Filipino, sa Marinol po. And I can vouch for Mama Edna's integrity, no? And yung binuboost po na napapansin nyo,
hindi po galing, at least sa on the PCO's end, wala po talagang mga nakaganon na trabaho, gumagawa ng trabaho na hired ang PCO to post such blogs or to post propaganda po, like yung sinasabi niyo po. Opo, ma'am, kayo pala ay estudyante. Pero ma'am, sana hindi kayo naiinis sa akin habang kayo ay dumedepensa sa budget ng PCO. Tayo naman po gumaganap lang naman sa ating tungkulin. Ayan. Natanong ko rin po sa committee hearing ng public info habang nandun ang mga opisyalis ng PCO na umiikot po ang si Yusek Claire Castro sa mga universidad natin ngayon. At meron po siyang campaign na nagngangalang Usap Tayo, Bayan Muna, na naglalayon na i-promote ang pagiging mapanuri at maging mapagmatsyag sa pagbasa ng mga social media content, maging matalino, para malaman kung ito ay disinformation o kung ito ay actual facts.